Sa nakalipas na 2 decades, sobrang laki na ng inilakas ng China Navy. Lumaki ang fleet nila at gumanda ang technology nila. Ngayon, second strongest navy na sila sa buong mundo. Mas marami na rin silang barko kaysa United States. At mas lalo pang lumalayo ang gap nila dahil mas malaki ang shipbuilding capacity ng China. Mas mabilis at mas marami silang gumawa ng barko. Pero pagdating sa raw firepower, lamang pa rin ang US, lalo na sa submarines at aircraft carriers. Ang Fujian, ang latest aircraft carrier ng China, ginawa para bawasan ang lamang ng US sa dagat. Pero ayon sa isang Chinese military blogger, may fatal flaw daw ang barkong ito o kahinaan na pwedeng magbigay ng malaking disadvantage sa mga US carriers na 50 taon na. Ngayon, i-breakdown natin ang Fujian at ang sinasabing Achilles heel nito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang Achilles heel, isang kritikal na kahinaan sa isang malakas na bagay o sistema. Sa papel, ang Fujian ang pinaka-advanced na naval warship na na-deploy ng China. Pero may ilang analyst na nagsasabing hindi lang Fujian ang top innovation nila, kundi ang Sichuan. Ang Sichuan ay isang 850-foot amphibious launching ship na inilunsad noong Disyembre 2024 sa Hudong Shipyard malapit sa Shanghai. Ang barkong ito kayang mag-transport ng 1,000 Marines papunta sa port gamit ang medium at heavy lift helicopters at Type 726 Mustang hovercraft. Ang hovercraft, sasakyang mabilis tumawid sa tubig at lupa, hindi kailangan ng port para dumaong. Pero ang Sichuan ay isa ring drone carrier. May electromagnetic aircraft launch system o EMALS catapult. Ang EMALS catapult, isang magnetic launch system na tumutulak sa aircraft pa take-off. May 3 rows of arresting gear din ito. Ang arresting gear, cable system ito na sumasalo sa aircraft pag landing sa deck, kaya kaya nilang mag-launch at mag-recover ng fixed-wing aircraft sa dagat. Innovative ito, oo. At sa ngayon, walang katulad na ganitong barko ang US Navy. Pero ang Fujian ay nasa ibang level ng laki at role. Noong September 25, 2025, naglabas ang China Navy ng footage ng 9th at final sea trials ng Fujian. Ang sea trials, serye ng test sa dagat para i-check kung gumagana ang barko sa totoong kondisyon. Sa footage makikita ang J-35 Naval Stealth Fighters, J-15T Carrier-Based Fighters at KJ-600 Airborne Early Warning Aircraft. Isa itong radar plane na tumutulong makakita ng malayong banta sa ere o dagat. Pinakita rin sa eksena ang J-15D Electronic Warfare Aircraft. Ang Electronic Warfare Jet, isang eroplano na ginagamit para guluhin ang radar at signal ng kalaban. Makikita ang Fujian deck mula sa itaas. Nakaayos ang 3 aircraft types sabay handang i-launch, lumipad at i-arrested landing pabalik sa deck. Dahil dito, umani ito ng papuri sa international media. Ang The War Zone, isang kilalang US military journal, nagsabi na ito ay a stunning leap forward. At first time pinakita ng China na sabay-sabay nag-launch at nag-landing ang 3 aircraft types sa iisang carrier deck. Isang major milestone ito sa naval arms race nila. Pero kahit maangas sa papel at footage, ang debate ngayon, specs versus actual reliability in war conditions. At dito nag-i-start ang malaking usapin. Kaya ba ng Fujian i-match ang pinaka-core strength ng US carriers? O mananatili pa ring lamang ang US sa dagat kahit mas marami ang barko ng China? Ayon kay Ben Lewis, isang analyst na nakausap ng USNI News site ng US Naval Institute, ang test ng Fujian ay significant milestone para sa carrier program ng China. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang China sa pag-highlight nito. Si Zhang Junxie, Chinese military expert, nagsabi na dahil sa bagong breakthrough ng Fujian, malaking progress ito sa technology, ang China ay nagiging aircraft carrier power na rin. At ang barko pati mga eroplano nito ay world-class na raw sa key metrics. Si Han Wei, professor ng PLA Naval Aviation University, isang military aviation school ng China Navy. Dagdag pa niya, mas confident na raw ang China Navy na mag-operate sa malalayong dagat at mag-protect ng maritime rights nila. Ang maritime rights, karapatan ng isang bansa sa teritoryo at resources sa dagat. Ngayon, bakit nga ba sobrang pinagmamalaki nila ito? Dahil ang EMALS catapult system, magnetic aircraft launch tech, ay ang 2 lang ang meron sa buong mundo. Una, ang USS Gerald R. Ford ng US Navy at pangalawa, ang Fujian ng China. Ang USS Ford na nag-test ng EMALS noong 2022 ay lamang pa rin sa Fujian sa maraming aspeto.
Pero hanggang ngayon hindi pa rin sila sure kung kailan nila kayang i-launch ang stealth F-35C fighter gamit ang EMALS. Samantalang pinakita na ng Fujian na kaya nilang i-launch gamit ang J-35 stealth naval jet. So naungusa na sila. Dagdag problema pa ng US, yung F-35C carrier version nila may issues pa sa readiness at integration sa carriers. Kaya hindi pa malinaw kung kailan nila matutularan ang ginawa ng Fujian. Ngayon pag-usapan naman natin ang tatlong aircraft carriers ng China. Liaoning, ang first aircraft carrier ng China, inilunsad noong 2012. Ang hull nito, katawan ng barko, ay binili nila mula sa Ukraine shipyard noong 1998. Nakalawangin at hindi pa tapos, pero kinumpleto nila sa Dalian Port. Shandong, ang second carrier, inilunsad noong 2019 at ginawa nilang replika ng Liaoning para ipakitang kaya na ng China gumawa ng sariling carrier sa local shipyard nila. Fujian, ang third aircraft carrier, inilunsad noong 2022 at first China-made carrier na sila mismo ang nag-design, hindi kinopya. Kaya major proof na kaya na rin nilang gumawa at mag-design ng sariling carrier class. Pero kahit malaki ang progreso ng China, ang unang dalawang carriers nila ay malayo pa rin kumpara sa US Navy carriers. Ang US ay may 10 Nimitz-class aircraft carriers. Nimitz-class, pinakasikat na carrier class ng US Navy noong Cold War. At ang first Nimitz carrier, ang USS Nimitz, inilunsad noong Mayo 13, 1972. Kasunod ng USS Nimitz ang USS Dwight D. Eisenhower, inilunsad noong 1977 at ito ang second ship ng Nimitz class. Sunod-sunod naman ang iba pang carriers ng class na ito, USS Carl Vinson, launched 1982, USS Theodore Roosevelt, launched 1986, USS Abraham Lincoln, launched 1989, USS George Washington, launched 1992, USS John C. Stennis, launched 1995, USS Harry S. Truman, launched 1998, USS Ronald Reagan, launched 2003, USS George H.W. Bush, launched 2009. At ang Gerald R. Ford, ang first carrier ng bagong Ford class, inilunsad noong October 11, 2013. Oo, mas marami ang carriers ng US kaysa China. Almost 4 times pa nga sa dami ng aircraft carriers nila. Pero hindi lang dami ang labanan sa dagat, may lamang din ng US sa mismong design at capability ng carriers. Una, propulsion system. Makina ng barko na nagbibigay ng power para umandar sa dagat. Lahat ng US carriers ay nuclear-powered. Nuclear-powered, hindi gumagamit ng oil, umaandar gamit ang nuclear reactor. Kaya hindi kailangan mag-refuel madalas. Samantalang ang Liaoning at Shandong ng China, oil-powered lang, gumagamit ng oil-fired boilers at steam turbines. Boiler, makina na nagpapainit ng oil para maging steam at patakbuhin ng turbines. Ang Liaoning, umaandar gamit ang 8 steam turbines na tinutulak ng 8 kVg4 boilers. At ang Shandong, halos same system. Base sa dating Soviet-designed engines na inilagay noon sa Liaoning. Ayon kay Matthew Funayole, Senior Fellow ng China Power Project sa CSIS, dahil conventional lang ang makina ng China carriers, kailangan nila mag-refuel palagi, kaya mas limitado ang range at endurance. Endurance, gaano katagal kayang umandar at lumaban ng barko bago maubusan ng fuel. Pangalawa, aircraft launch system. Ang Nimitz-class carriers ng US ay K2BAR. K2BAR steam catapult launch system na kayang magpa-take off ng jet na full tank ng fuel at full weapons load. Samantalang ang Liaoning at Shandong ski jump ramp lang ang gamit. Ski jump ramp, paangat na runway na parang talon ang take off, hindi catapult, kaya mas magaan at mas konti ang fuel at armas na kayang dalhin ng jet kada lipad. Sa K2BAR system, kayang pabilisin ng US carriers ang jet to more than 250 kilometers per hour or 155 miles per hour sa take-off. Halimbawa, ang USS Ronald Reagan ay may maximum take-off weight na 45 tonelada habang ang Shandong ng China 28 tonelada lang. Ibig sabihin 70% lamang ang Reagan sa take-off weight at more than 60% mas malakas ang capacity nila kaysa China carriers. Isa pa, ang China carriers ay 2/3 lang ang displacement kumpara sa Nimitz carriers. Ang Liaoning at Shandong carriers ng China ay may displacement na between 60,000 to 70,000 tons. Ang Shandong, mas mabigat ng kaunti, umabot sa 66,000 to 70,000 tons.
Displacement, bigat at laki ng barko habang nakalutang sa dagat. Kung ikukumpara, ang Nimitz-class carriers ng United States ay umaabot sa 100,000 tons full load. Kaya mas malaki, mas stable, at mas maraming kayang dalhin ng US carriers. Dahil mas maliit ang China carriers, mas konti rin ang jets na kaya nilang isakay at mas maikli ang oras ng operasyon na kaya nilang isupport. Operasyon, aktwal na misyon sa dagat kung saan ginagamit ang carrier at mga eroplano nito. Halimbawa, hindi kayang isakay ng Liaoning at Shandong ang fixed-wing airborne early warning aircraft tulad ng KJ-600. Fixed-wing airborne early warning aircraft, radar plane na may normal na pakpak, ginagamit para makakita ng banta mula sa malayo. Kaya helicopters ang gamit nila bilang kapalit na mas limitado ang view at range kumpara sa radar planes. Ang Nimitz-class carriers kayang magdala ng up to 60 aircraft habang ang China carriers ay between 24 to 40 aircraft lang ang capacity. Sa fighter jets, 4 na strike fighter squadrons ang kadalasang dala ng Nimitz carriers. Squadron, grupo ng eroplano na sabay nag-ooperate, may iisang command at mission role. Ang typical na laman ng US Nimitz carrier deck ay 2 squadrons ng older FA-18C Hornet. Bawat squadron may 10 hanggang 12 jets. 2 squadrons ng FA-18EF Super Hornet. 10 hanggang 12 jets din kada squadron. Sa total, umabot sa 40 to 44 fighters ang dala ng Nimitz carriers na kayang mag-full fuel at full weapons load takeoff gamit ang Kato bar system. Samantalang, ang Liaoning at Shandong umaasa lang sa Shenyang J-15, ang sole carrier-based fixed-wing fighter jet ng China, at mas konti ang kaya nilang dalhin. Ano ang ibig sabihin nito sa real world? Kayang mag-power projection ng US carriers kahit saan sa mundo at pang matagalan. China carriers, mas malapit lang sa home waters at mas maikli ang mission duration. Mas konti ang aircraft options at mas konti ang firepower ng China carrier jets. Ang mga China carrier missions kadalasan nasa first island chain lang. First island chain, line ng mga isla mula Japan, Taiwan, Philippines, Borneo at iba pang malapit na dagat na parte ng Western Pacific. Dahil dito ginawa ang Fujian carrier para solusyonan ang limitation sa range at firepower ng first 2 carriers nila. Ngayon ang Fujian ay around 80,000 tons ang displacement, kaya mas malaki ito kaysa Liaoning at Shandong at pinakamalaking non-American warship na nagawa sa ganitong kategorya. Tinatayang 50 aircraft ang kaya nitong isakay, na 20 to 50% mas mataas kaysa sa first 2 carriers ng China. Gumagamit din ng Fujian ng EMALS electromagnetic catapult system tulad ng sa USS Gerald R. Ford ng US. Ano ang advantages ng EMALS? Hindi masyadong complicated mechanically, mas mabilis ang reset times kaya mas maraming sortie ang pwedeng ma-launch sa mas maikling oras. Sortie, isang take-off mission ng aircraft mula sa carrier deck. Mas adjustable sa iba't ibang aircraft types. Mas compatible sa mabibigat at mababagal na jets tulad ng KJ-600. Pwede rin sa maliliit na drones na hindi kaya ng steam or ski jump system. Ang KJ-600 sobrang mabigat para sa older carriers ng China, pero kayang i-launch ng Fujian dahil sa EMALS. Habang nagpapalakas ang China Navy, gumagawa rin sila ng Advanced Uncrewed Combat Air Vehicles at Carrier-Launched Drones. Uncrewed Combat Air Vehicle, drone aircraft na panglaban, walang piloto sa loob, automatic o remote ang control. Sa 9th Sea trial footage na inilabas nila, makikita ang J-15T at J-35 fighters na inilagay at tinest gamit ang EMALS ng Fujian. Fighter, jet na pang-air combat at pagbomba sa target. Ang EMALS, electromagnetic catapult system ng Fujian, ang magbibigay sana ng mas mabigat na fuel load at mas mabigat na weapons payload sa take-off ng jets nila. Payload, bigat ng dala ng jet, fuel man o armas. Dahil dito, mas malayo ang lipad ng jets at mas malakas ang attack capability nila kapag na-launch gamit ang EMALS kumpara sa ski jump ramps ng older China carriers. Pero may malaking design issue ang Fujian carrier na hindi nila agad napansin sa simula. Noong August 5, 2024, pinalabas ng CCTV, China State Broadcaster ang documentary na may title na Charge Toward First Class Military Strength. Sa dokumentaryo, pinakita ang diagonal landing runway system ng barko at may controller na nag-explain kung paano dumadaan ang landed aircraft sa catapult lines papunta sa maintenance area. Pagkalipas ng 6 na linggo, pinick up ng Haishik Shanfeng, China Military Commentary Platform ang mismong footage na yon at sinabi nilang
Simultaneous takeoffs and landings are minimum requirement sa carriers na 80,000 to 100,000 tons class. Simultaneous takeoff and landing, sabay na paglipad at paglanding ng aircraft sa carrier deck para mabilis ang gera operations. Tapos sinabi rin nila, hindi kaya ng Fujian gawin ang sabay na takeoff at landing. Bakit? Dahil sa design ng Fujian deck mismo, Catapult Line 2 at Line 3 ay nakapatong sa dulo ng diagonal landing runway. Catapult Line 3 ay nasa mismong landing strip Line 1, hindi naka-overlap pero kailangan pa ring tawirin ng landed aircraft para makarating sa maintenance area. Kaya hindi pwedeng gamitin ang Catapult Line 2 at Line 3 habang may naglalanding na aircraft dahil dito, kailangang huminto ang jet launch kapag may aircraft na maglalanding. Ngayon ang J-15 at J-35 jets ay heavy aircraft kaya mas mahabang runway ang kailangan para mag-slow down at huminto sa landing. At dahil diagonal runway ang gamit ng Fujian, mas mahaba ang landing path pero nakablock ang launch lanes na dapat sana ginagamit sa takeoff. Habang may landing na nagaganap sa deck ng Fujian, hindi pwedeng gamitin ang Catapult Line 1 at Line 2 para mag-launch ng aircraft. Ayon sa Haishik Shanfeng, dahil nasa gitna harap ng diagonal landing strip ang dalawang catapult lines, tatawid mismo ang J-15T at J-35 jets sa ibabaw ng catapults kapag naglanding sila, kaya pansamantalang humihinto ang takeoff operations. Ayon kay Carl Schuster, isang former US Navy captain, ang landing strip ng Fujian ay nakadiagonal ng 6 degrees off center, mas makitid kumpara sa 9 degrees ng US carriers. Kaya mas kaunti ang space sa pagitan ng runway at catapults. Dagdag pa rito, mas mahaba ang landing strip ng Fujian kaysa sa Nimitz class. Kaya mas malapit ito sa bow area, bow, unahan ng barko kung saan nakapwesto ang mga aircraft na naghahanda sa take-off. Dahil dito mas sikip ang galaw ng jets kapag bababa at lilipad. Sinabi rin ni Schuster na mas maliit ang space para i-reposition ang landed aircraft at mas mataas ang risk ng banggaan sa deck. Banggaan, deck collision na pwedeng makasira sa eroplano o mag-cause ng aksidente. Ayon sa kanya, ang Fujian carrier ay may operational capacity na 60% lang kumpara sa Nimitz class carriers, tulad ng USS Nimitz at USS Dwight D. Eisenhower na inilunsad pa noong 1972 at 1977 o 50 years older pero mas flexible at mas mabilis ang aircraft deployment sa gera. Dagdag pa ni Schuster at ng isa pang US Navy officer na na-interview ng CNN. Mas mahaba rin ang forward catapults ng Fujian, kaya mas delikado ang aircraft movement papunta at pabalik sa elevators. Elevator, platform sa carrier na nagpapababa ng jet papuntang hangar at nagpapataas pabalik sa deck. Dahil mas sikip ang angle at mas mahaba ang catapults, mas malaki ang chance ng deck collision kapag mabilis ang galaw ng jets. Kaya ayon sa experts, ang safest option ng Fujian ay bagalan ng aircraft operations para iwas aksidente. Ngayon, pagdating sa carrier warpower, ang pinakaimportante ay sortie rate. Sortie rate, dami ng take-off missions ng aircraft mula sa carrier sa loob ng isang araw. Ito ang comparison. Nimitz class carriers ng US, average 120 sorties daily. Ford class carriers ng US, 160 sorties at kaya umabot sa 240 sorties in emergencies China Fujian. Hindi kaya ang sabay take-off habang may landing, kaya mas mababa ang sortie efficiency. Kaya ayon kay Schuster, ang reduced sortie rate ng Fujian ay pwedeng maging fatal flaw kapag nakaharap nila ang isang US aircraft carrier sa totoong gera. Bakit? Dahil kapag mas konti ang sorties mo, mas konti ang atake at depensa mo, at mas lamang ang carrier na kayang mag-launch kahit habang may landing. So, kahit maangas sa specs ang Fujian, ang deck design nila mismo ang pumipigil para tumakbo sila sa full war tempo. At yan ang big reality sa naval arms race. China is building big ships fast, pero ang US still leads sa actual war deployment ng aircraft sa carriers. Mas konti ang launch power ng Fujian carrier kumpara sa US carriers. Una, 3 lang ang EMALS catapults ng Fujian, habang ang USS Gerald R. Ford ay may 4. Pangalawa, 2 lang ang aircraft elevators ng Fujian, samantalang ang Ford 3 elevator platform sa carrier na nagpapataas ng eroplano mula sa hangar papuntang deck. Dahil kulang ng isang catapult at isang elevator ang Fujian, mas kaunti rin ng jets na kaya nilang paalisin sa ere ng mabilis. Pero ang pinakamalaking problema ng Fujian, nasa design mismo ng deck. Ang carrier na panggera dapat kayang mag-launch ng jet kahit may naglalanding na aircraft. Pero sa Fujian, hindi ito pwedeng mangyari
dahil naka-overlap sa landing zone ang dalawa nilang EMALS lines. Kung magkaroon ng direct engagement sa dagat, direct engagement, harapang labanan ng dalawang carrier fleet sa gera, mas mabilis at mas maraming aircraft ang mailalabas ng Nimitz-class carriers kahit pinakaluma sa class nila tulad ng USS Nimitz at USS Eisenhower, at ito ang malaking lamang sa totoong gera. Pero bakit nga ba nagkaroon ng ganitong design error ang China? Ayon sa mga Chinese military bloggers at analysts, last minute nilang pinalitan ng steam catapult system to EMALS. Ang steam catapult runway ay 230 feet pero ang EMALS at least 328 feet ang kailangan. Dahil mas mahaba ang EMALS runway, umabot ito sa landing strip area, kaya hindi pwedeng sabay ang take-off at landing. May mga South Korean military analyst na nagsabing, alam ng China na mas pipiliin nila ang EMALS para kaya nilang i-launch ang mabibigat na aircraft tulad ng early warning radar planes. Pero kapalit nito ay hindi na kaya ang sabay na landing habang may take-off. Isa pa, hindi nuclear-powered ang Fujian, kaya kailangan nilang mag-refuel ng mas madalas. Ibig sabihin, mas aasa sila sa replenishment ships. Replenishment ship, barko na sumasabay sa carrier fleet para magbigay ng fuel, ammo, food at supplies habang nasa dagat. Si Sam Roggeveen, director ng Lowy Institute International Security Program sa Australia, sumang-ayon at sinabi sa Newsweek, wala pang sapat na global ports at bases ang China para suportahan ng Fujian sa malayong dagat. Dagdag pa niya, konti pa lang ang China's replenishment ships at hindi aabot sa experience ng US Navy sa carrier war operations. At pagdating sa combat experience, sobrang layo talaga ng lamang ng US. Nung Operation Desert Storm sa Iraq, Desert Storm, malaking war operation ng US. Noong 1991, ang USS Theodore Roosevelt ay nakagawa ng more than 4,200 sorties at pinakamarami ito sa lahat ng carrier sa mission na yun. Sortie, isang take-off mission ng jet mula sa carrier deck, pabalik at paalis sa target zone. Noong 1980s, ang USS Enterprise, one of the oldest nuclear carriers ng US, na-deploy sa Indian Ocean at Persian Gulf region at lumahok sa flight missions laban sa Line of Death ni Muammar Gaddafi sa Gulf of Sidra. Line of Death, military exclusion zone na dineklara noon ng Libya, pero hinamon ito ng US Navy aircraft operations. Mas bago naman ang USS Nimitz na deploy sa Western Pacific at inilipat sa Middle East region habang tumitindi ang tensyon sa Israel at Iran conflict. Binanggit din sa reports ang 12 araw na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi opisyal na world war pero mabilis at matinding exchange ng missile strikes kung saan na-reassign ang US carriers for regional defense posture. Kung ikukumpara, ang China carriers halos walang totoong combat experience at ang Fujian, nasa stage pa lang na inaayos ang EMALS system integration. Ayon pa kay Lieutenant Commander Kit Stewart, Lieutenant Commander, mid-level officer rank sa US Navy, sinabi niya sa CNN, there is an old Navy proverb, all carrier operational rules are written in blood. Proverb, kasabihan na may malalim na pinanggalingan. Ang ibig sabihin nito, bawat rule sa carrier operations galing sa aksidenteng may nasugatan o namatay. Hindi biro ang pag-launch at pag-landing ng jets sa deck. Sabi pa ni Stewart, I've seen people killed on flight decks. Flight deck, pinakamataas na parte ng aircraft carrier kung saan nagte-take off at naglalanding ang jets. Ayon sa kanya, napakadelikado dito, parang isang arena ng buhay at kamatayan. Dagdag pa niya, building a shiny new carrier is nice, pero baka hindi pa alam ng China ang tunay na risk ng carrier ops. Ibig sabihin maaaring kulang pa sila sa karanasan at hindi nila alam ang mga problemang hindi pa nila nararanasan. Pag-launch daw sa daytime at good weather, daytime, umaga o maliwanag, madali lang. Pero ang totoong challenge sa gabi, lalo na kapag malakas ang ulan at hangin. Sinabi ni Stewart, flying and landing on a rainy, windy night makes pilots pucker their cheeks. Pucker their cheeks, slang expression na ibig sabihin sobrang kaba at takot ng piloto sa landing. At ito ang part na pinaka nakakatakot sa mga piloto. Nasa taas ang barko sa alon na umaabot sa 18 feet. Paikot-ikot at umaalog ang deck. Low on fuel na ang jet, fuel, gasolina ng aircraft, madilim, maulan at mahangin. Takot ang piloto na baka sumablay ang landing. Sabi niya rin, kung may nagsabi sa'yo na hindi sila natakot sa night ops, nag-i-illusion lang sila. Ngayon ang Fujian Carrier, China's third aircraft carrier, wala pa sa level ng US Navy ang karanasan nila sa night ops.
Pati ang J-15 at J-35 pilots nila hindi pa nakaka-accumulate ng sapat na real carrier combat experience. Accumulate, naiipon na karanasan. At kahit naka-emails ang Fujian, ang crew nila, hindi pa nasasanay sa worst conditions takeoff at landing. Ngayon may plan ng China na mag-build ng 6 more aircraft carriers by 2035 para halos tumapat na sa dami ng US carriers. Pero sabi ng analyst, bago sila tumapat sa US in raw carrier war ops, kailangan muna nila ng decades ng trial and error sa dagat at combat experience. Good news para sa China, meron na silang 4th carrier na ginagawa at ito nuclear-powered na. Kung nuclear-powered ang carrier, mas matagal sa dagat, mas malayo ang nararating, hindi kailangan madalas mag-refuel. Plan din nila na future carriers nila ay nuclear-powered gaya ng sa US fleet. Kapag natapos ang nuclear carriers nila, malaking tulong ito para mas gumanda ang blue water capability nila. Blue water capability, kayang lumaban at mag-operate sa malayong dagat hindi lang malapit sa bansa. Pero sa ngayon, sana hindi pa sila sumabak laban sa pinakalumang Nimitz-class carriers ng US. Dahil US still holds the decisive advantage sa actual aircraft deployment speed at real combat carrier experience.